Gagawin kong triple ang sahod mo, Lena. Basta ibigay mo lang ang pangangailangan ko bilang lalaki. I know this sounds a bit rude, pero muling bumulong si Rigor sa kaliwang tenga ni Lena. You're making me crazy. Pagbulong nga ni Rigor, kasunod ang pagbuntong hininga nito na siyang bumuhay sa pagkababae ni Lena. Namumungay ang mga mata, tinitigan nga niya si Rigor. Hinalikan naman siya ni Rigor ng banayad. But for the meantime, gusto kong ipahinga mo muna yan. So if you like to stay and sleep with me, it's totally fine. What do you think? Hindi malaman ni Lena kung ano ang mararamdaman, pero gusto niyang tumalon sa sobrang kilig. Gustong-gusto naman niya talaga si Rigor nung unang araw pa lamang na pumasok siya sa mansyon as personal maid ng binata. Ngayon, hindi na nga niya malaman kung paano i-express ang sarili kung saan ba siya parte ng puso ni Rigor. Paano kung magyabong ang nararamdaman ni Lena para kay Rigor? Pareho kaya ng nararamdaman si Lena at si Rigor? O mananatiling aliwan lamang siya ni Rigor sa tuwing kailangan nito ng kasiping sa murang edad niya? At ang pinakamalaking tanong, paano kung magbunga ang madalas na pagtatalik ng dalawa? Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Unang araw ni Lena sa kanyang trabaho bilang katulong sa mansyon ng mga Villamin. Si Lena Ramirez na nasa edad 30 lamang. Maganda, may makinis na kutis sa tubog ng katawan. Matangos ang ilong, singkit ang mapupungay na mga mata at may maliit na labi. Mapang-akit ang kanyang mapupungay at mahahabang pilik mata. Pagdating niya sa mansyon, ay nakilala niya ang kanyang amo na si Rigor Villamin. Nasa edad 35, isang bilyonaryo at isa sa pinakamayamang negosyante ng bansa. At tulad ni Lena, ay napakagandang lalaki nito. Magandang pangangatawan, matikas at moreno ang balat, matangos ang ilong at magagandang labi. Idagdag pa ang balbas nito sa mukha na alaga sa gupit. Lalo pang nagdala sa kanyang kagwapuhan ng buhok nitong naka-side part cut. Nang makaharap ni Lena si Rigor, ay napanganga siya sa ganda namang lalaki ng magiging amo niya. Ang gwapo naman talaga ng taong to. Parang malalaglag na yata yung panty ko eh. Hindi mapigilang puri ni Lena kay Rigor sa kanyang isipan. Well, hi. I'm Rigor Villamin, and you can call me Rigor. Hindi kasi ako sanay na tinatawag na Sir o Boss, o kahit na anong klase ng paggalang pa yan. As long as komportable ka sa gusto mong itawag sa akin at marunong kang rumespeto, you are free to call me with my name. Sad nga ni Rigor. Natigilan si Lena dahil tila na starstruck pa nga siya nang marinig na nga niyang boses ni Rigor. Lalaking lalaki talaga ang boses nito at may kung anong bumubuhay sa pagkababae ni Lena. Anyway, what is your name again? Nakalimutan ko kasi pagtingin ko ng personal data mo. Tanong nga ni Rigor. Lena po. Tila naiilang na tugon ni Lena dahil nahihiya nga siya sa pagkikipag-usap nga ni Rigor ng mata sa mata. And please, ayoko din ng mga po at opo na yan, okay? Just be normal and treat me like an ordinary person. Yes, I am your boss pero gusto ko palagay tayo ng loob. I mean walang ilangan. You are my personal maid so gusto ko pang magkaibigan lang tayo. Okay ba sa'yo yun? Oo naman. Napangiting tugon ni Lena. Okay, so I guess okay na tayo dito? Since ngayon na rin yung simula mo, si Manang na ang bahala na magturo sa'yo ng mga rules and regulations dito. Yung mga pasikot-sikot ng buong mansyon. At syempre, ang magiging room mo na din. I need to go na, may meeting pa ako. At nagmadali na nga lamang umalis si Rigor. Naiwan naman si Lena na hindi pa rin makamove on sa kalandi ang nararamdaman para sa amo. Napapangiti siya kahit na mag-isa. Oh, tama na yung kilig-kilig mo na yan. Hanggang ganyan lang si Rigor.
Kaya yung ibang mga nagiging personal yaya niya, napapaalis kasi iba na ang pagtingin sa kanya. Mabait naman kasi talaga yung batang yan at sweet pa sa mga tauhan niya. Biglang dumating ang mayordoma. Rigor din po pala ang tawag ninyo sa kanya? Tila napapahiya tuloy na pag-iiba ng usapan ni Lena. Oo, iha. Yun kasi ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Hindi naman kasi suplado yan si Rigor eh. Isa pa, higit na 40 dekada na akong naninilbihan sa mga Villamin. Kaya parang pamilya na rin ang turing niya sa akin. Kahit yung mga nagiging personal maid niya, ayaw niyang nagpapatawag siyang sir. Pero yung ibang mga maids dito, lalo na at bago, sir ang tawag sa kanya. Tumango-tango si Lena. Sad pa nga ni Manang. Lena ang pangalan mo, di ba? Tama? Nasa akin na kasi ang resume mo, ako kasi ang naghahawak ng mga papel ng mga tao dito. Sad nga nito. Opo, sagot naman ni Lena. Alam mo, swerte ka, Lena. At ikaw ang napiling personal maid ni Rigor. Mabait ang batang yan at kahit kailan hindi niya pinaramdam sa katulong niya, nakatulong sila. Kaya, dapat maging mabait ka rin sa kanya. Yung mga datihan niya kasing personal maid, inabuso siya. Porket sweet at malambing si Rigor, akala gusto na sila. Inaakit siya. Tapos sinasabi pa nung iba, kesa hinupuan daw siya. Kahit wala naman talagang katotohanan. Wala ngang ebidensya eh. Kung sa ano baga, ang tawag nila pikot. Napatango-tango si Lena. May pagkamanyak naman po pala talaga yung amo natin, no? Sambit nga nito. Sinuway naman ito ni Manang. Hay nako, gawa-gawa nga lang nila yun. Psst, magdahan-dahan ka nga sa mga sinasabi mo. Pagtatanggol nga ni Manang. Nako, pasensya na po ah. Bumulong nga si Lena. Kung pwede nga lang magpamanyak sa kanya eh. Ano? Reaksyon naman ni Manang na tila naintindihan ng bulong ni Lena. Joke lang po. Hindi na nga lamang umimik si Lena at ngumiti na nga lamang ng tipid. Dinala na nga siya ni Manang sa kanyang magiging silid at tinuruan na nga siya ng mga bagay na kailangan niyang malaman sa mansyon. Naging maayos naman ang pagsisimula ni Lena sa paninilbihan niya kay Rigor. Noong una ay nahihirapan siyang ispelingin ang ugali nito dahil may ligalig talaga ang binata, pero kalaunan din ay nasanay na nga rin si Lena. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob ni Rigor at naging malapit nga sa isa't isa. Kaya naman mabilis ding nagamay ni Lena ang mga bagay na madalas ngang iutos at kailangan ni Rigor. Isang gabi ay late nang umuwi si Rigor mula sa isang business trip. Lena, pinapatawag ka ni Rigor. Kakauwi lang niya. Napabuntong hininga naman si Lena. Ano ba naman yan? Kung kailan naman nakapaglinis na ako ng katawan at nakapagpalit ng uniform. Hay naku, pasensya ka na iha. Alam ko naman na dapat na nagpapahinga ka na ng ganitong oras, pero wari ko masama ang pakiramdam niya. Kaya kailangan niya ngayon ng assistance. Tila nakaramdam naman ng konsensya si Lena. Sige po Manang, pupuntahan ko po siya. Bumalik na nga si Manang sa kanyang silid at dumiretso nga si Lena sa silid ni Rigor. Anong kailangan mo? Hey, bati nga ni Rigor na nakahigahan na nga sa kanyang kama. Nakapalunok na nga lamang si Lena. Ano ba naman, Lena? Nakakit ka na naman sa magandang katawan ni Rigor. Malabo ka namang pansinin niya tsaka yaya ka lang naman niya. Hindi mapigilan ni Lena ang magpantasya dahil sa nakalantad na katawan ni Rigor. Nakahubad kasi ito, pero suot pa rin ang kanyang pantalon. Kapakapa ang kanyang ulo at nakapikit, ay nakisuyo na nga lamang siya kay Lena. I'm sorry to bother you, Lena. Alam kong dapat nagpapahinga ka na, pero sobrang jet lag ko, sobrang tagal at haba ng biyahe. And also sorry din if I'm half naked. Hindi ko pa kasi nabuksan yung AC. Please naman, pabukas for me. Okay lang, ano ka ba? Trabaho ko to. Tugo naman ni Lena habang binubuksan ang aircon. Kung kanina ay nayayamot nga sa pagpapatawag ni Rigor sa kanya, ngayon naman, tila natutuwa naman siya dahil sa natatanaw.
Napapakagat na nga lamang ng labi si Lena ng palihim at hindi maiwasan na hindi mapatitig sa katawan ni Rigor. Nananatiling nakapikit naman si Rigor at minamasaheng sentido. Pasuyo naman ako, Lena. Ikuha mo ako ng gamot. Yung sakit sa ulo, salamat. Ha? Sige. Agad namang kumuha ng gamot si Lena at kumuha na nga rin siya ng isang basong tubig para makainom. Si Rigor ng gamot. Salamat. Sambit ng lalaki na bumalik na nga muli sa pagkakahiga. May kailangan ka pa ba? Paprepare na lang ako ng tubig sa bathtub, Lena. Maliligo ako in a bit. Okay, sige. Kinuha nga muli ni Lena ang lagayan ng gamot na ibinigay niya kay Rigor. Nang ibabalik na nga niya yun sa kabinet ay may napansin siyang nakasulat sa ilalim ng bote. Robus? Ano yun? Wala namang naging reaksyon si Lena dahil hindi naman niya alam kung anong klaseng gamot ang naibigay niya kay Rigor. Nagkamali si Lena ng gamot na ipinainom sa binata. Yun pala ay Robus. Pero dahil hindi naman niya alam, hindi alam ni Lena nagkibit balikat na nga lamang siya na ibinalik ang gamot. As in, wala siyang kaide-ideya kung anong maaaring maging epekto ng gamot na yon sa kanyang amo. Binuksan na nga ni Lena ang gripo ng bathtub upang magtimpla ng maligamgam na tubig. Habang nagpe-prepare si Lena na para sa pagligo ni Rigor, unti-unti namang bumibisa ang Robus na pinapainom niya kay Rigor. Kahit anong lakas ng aircon ni Rigor sa kwarto ay nakailang balikwas na nga siya sa kama dahil sa nararamdamang init ng katawan. Hindi mapakali si Rigor hanggang sa tila nararamdaman na nga niyang may nabubuhay sa pagkalalaki niya. Tumatayo ang matigas na kahoy ng parte ng kanyang katawan. Rigor, pwede na to. Mas lalong tumayo ang batutan ni Rigor nang marinig ang boses ni Lena. Nawala rin kasi sa isip ni Rigor na may kasama nga pala siya sa kanyang silid at babae pa. Marahang tumayo si Rigor mula sa kama at nagtungo sa banyo. Doon ay nakita niyang nakatuwad si Lena habang nilalaro ang tubig na nasa bathtub. Dala ng init ng katawan, hindi na nga napigilan pa ni Rigor ang sarili. Hinablot nga niya ang katawan ni Lena at sinil ng halik. Hayok nga na nilapang nga niya ng halik ang mga labi ng babae. Samantala, hindi naman pumalag si Lena dahil matagal na naman niyang pinapanta siyang amo. Nakipagsabayan siya sa bawat halik ni Rigor sa kanya. Sa bawat halik ay pangahas na gumapang ang kamay ni Rigor sa katawan nga ni Lena. Hinubad nito ang suot nga na pantulog ni Lena at binuhat nga sa loob ng bathtub. Doon, patuloy nga niyang hinalikhan ng dalaga at walang tigil na hinimas nga ang kung ano. At ganun din naman ang gulat ni Lena. Pero parang may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi naman niya parang nararamdaman na nilalapastangan siya, kundi nararamdaman niya ang pagka-gentleman pa din ito. Unti-unti namang nababaliw at nadadala si Lena sa bawat haplos at halik ni Rigor. Hindi mapigilan ni Lena na hindi magingay at tumungol. Mas lalo namang nanggigil si Rigor sa bawat tungol na naririnig niya kay Lena. Ibinaba na nga ni Rigor ang kanyang pilyong tila at doon na nga tinikman si Lena. Napaigtad na nga lamang si Lena sa sarap ng nararamdaman dahil napakagaling naman talaga ni Rigor sa kanyang ginagawa. Hindi pa nakontento ang binata at may kung anong ginawa pa na mas nagpasarap nga kay Lena. Tila isang lobo si Lena sa sobrang paghungol niya. Nilapat niya ang kanyang labi sa dalaga. Banayad ang halik nga nito na parang may something nga sa nangyayari sa kanila at hindi lang basta tawag ng laman. Umungot na nga lamang si Lena at tila nasaktan. Hinalikan pa nga niya ang tenga ng dalaga. Sa pagkakataong ito tila mas nagustuhan nga ni Lena ang kanyang pwesto. Sumabay na nga rin si Lena sa bawat galaw ni Rigor na parang alam nga niya ang kanyang ginagawa. Kahit first time naman talaga nito. Pumutok na nga ang tutop ng bulkan. Kapwa sila nagpakawala ng kung ano man. Tila napailalim nga si Lena sa isang mahika ng kanyang amo
na si Rigor. "Where are you going?" Nagulat si Rigor dahil nagmamadaling nagbihis ang dalaga. Ngunit tila walang narinig si Lena at dire-diretso lamang na lumabas ng banyo pagkadamit. Naiwan naman si Rigor na napapabuntong hininga. Bumalik si Lena sa silid niya. "Ano bang ginawa mo, Lena? Diyos mio, nakakahiya. Kung bakit ba naman kasi hindi ko napigilan ang sarili ko eh." Singhal na nga ni Lena sa kanyang sarili. "Hindi mo dapat ginawa yun, Diyos ko." Dagdag pa nga nito habang napapakagat nga ng labi at pabalik-balik nga na iniisip ang nangyari. Sinubsob na nga lamang ni Lena ang muka sa una at hiyang-hiya nga sa ginawa niya. Kinabukasan hindi inaasahan ni Lena na biglang sasama ang kanyang pakiramdam. Biglaan nga siyang nilagnat. Kaya naman si Manang nangamunang nagtungo sa silid ni Rigor upang asikasuhin ang binata. "Good morning, iho." Bati pa nga nito. Napataas naman ng 2 kilay si Rigor dahil nagtataka siya na si Manang ang nag-aasikaso sa kanya. Good morning, Manang. Pero, nasan po ba si Lena?" Diretsahang tanong naman niya. "Nako, hayun nilalagnat. Naawa nga ako at siguro masama talaga ang pakiramdam kagabi eh. Nagpunta pa sa'yo, hindi naman nagsabi." Napakamot nga si Rigor sa ulo. Tila alam na nga niyang dahilan, lagnat ng dalaga. "Uminom na po ba siya ng gamot?" Tanong nga ni Rigor na tila nag-aalala. "Oo, inasikaso ko naman na. Kaya yun pansamantala ako na munang sinabihan na mag-asikaso sa'yo. Sabihan mo lang ako ng kailangan mo, iho, ha? And pasensya ka na rin." "Naku, okay lang po, Manang." "Sige po, nasa kwarto niya na ba si Lena?" Tumango ang Manang. Huminga ng malalim si Rigor at lumabas ng silid. Aba, at saan naman kaya paparoon iyon? Napatanong na nga lamang si Manang sa kanyang sarili. Samantala ay nakahiga na nga lamang si Lena sa kanyang higaan at ginaw na nakabalot ng kanyang kumot. "Mainit ka nga." Napabalikwas si Lena nang maramdaman niya ang mainit na palad na humipos sa kanyang noo. "Rigor? Anong ginagawa mo dito?" Tila nakakita ng multo si Lena sa kanyang reaksyon. Napangisi naman si Rigor. "Chill. Nagpunta ako para i-check ka. Mamaya kasi nagdadahilan ka lang, di ba? Baka iniiwasan mo na ako." Napairap na nga lamang si Lena. Totoo pala talagang nilalagnat ka. And it's normal kasi. Napakunot ang noo ni Lena nang biglang huminto si Rigor sa pagsasalita. Biglang lumapit si Rigor sa kaliwang tenga ni Lena at bumulong. "Kasi virgin ka pa." Pili yung bulong pa nga ni Rigor kay Lena. Namula ang 2 pisngi ni Lena pati na nga rin ang kanyang 2 tenga. Nakaramdam siya muli ng init ng katawan katulad ng naramdaman niya nang makipagtalik siya kay Rigor. Napaatras si Lena at napalunok. "Magbihis ka." Sad nga ni Rigor. "Ha? Bakit? Hindi ko talaga kayang magtrabaho ngayon eh. Pasensya ka na talaga." "May sinabi ba ako na magtatrabaho ka?" Sad nga ni Rigor. Kaya napakunot noo nga si Lena. Bakit pa nagbibihis mo ko? Aalis ba tayo?" "Sa doktor." Mariin na saad ni Rigor. "Ano? Bakit naman?" "Okay lang naman ako, Rigor. Lagnat lang naman to eh. Hindi ko kailangan magpunta ng doktor." Supladang tugon naman ni Lena sabay taklob ng kumot. "Huwag matigas ang ulo mo, please. Halika na." Hinablot ni Rigor ang kumot at tinatak nga si Lena. Wala namang nagawa si Lena at tumayo na nga rin. "Oh, anong ginagawa mo dyan? Baka gusto mong lumabas na muna para makapagbihis ako." Mataray na sambit ni Lena. Nakatanod kasi sa kanya si Rigor at hindi umaalis sa kinatatayuan. Nakapamulsa na nga lamang at nakangisi si Lena. "Magbihis ka na." "Seryoso ko ba talaga?" Tanong muli ni Lena. Tinignan ni Rigor si Lena ng matalim. Mga titig na tila nangaakit. "Nakita ko naman na lahat yan, di ba? Ano pang tinatago mo?" Pilyong saad pa ni Rigor. Napahinga na nga lamang ng malalim si Lena. "Aba, lumabas ka, manyak." Sa pilitang itinulak na nga lamang ni Lena si Rigor. "Fine, lalabas na ako.
Itinaas naman ni Rigor ang kanyang dalawang kamay at natatawang lumabas ng kwarto ni Lena. Pagkasarado ng pinto, hindi naman mapigilan ni Lena ang mapangiti. Napapakagat labi na nga lamang siya sa kilig na nararamdaman kay Rigor. Tila umiibot-ibot nga ang kanyang perlas ng silanganan. Pagkatapos ng halos kalahating oras natapos na nga rin sa wakas si Lena sa pagpe-prepare para sa lakad nga nila ni Rigor na hindi naman niya ginusto. Suot ang isang leggings, na bakat ang maalindog nga niyang hita at balakang. Hindi na nga naman napigilan pa ni Rigor ang hindi mapatitig sa dalaga. Magkatabi ang dalawa sa loob ng sasakyan dahil kasama nila ang driver ni Rigor. Habang nasa biyahe napatitig nga si Rigor sa mga hita ni Lena. Hindi nga niya maiwasan na sumagi sa isip niya ang bawat sandali na may nangyari sa kanila. Sa bawat pagpikit ni Rigor ay pagpapanta siya kay Lena ang kanyang nakikita. Ang hubog ng katawan nito at ang bawat pag-ungol ng mga oras na yun. Sandali pa nga ay biglang napapreno ang driver dahil hindi nito napansin ang libiliban na sasakyan. Sa sobrang lakas ng preno napapikit na nga lamang si Rigor sa hita ni Lena. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga dahil sa pagkapit nga ni Rigor sa hita niya. Lalo pa nang maramdaman niyang may pisil nga ang kapit nito. Dahan-dahan niyang tinignan ang amo at bumilis ang tibok ng puso ni Lena nang makitang iba ang titig sa kanya ng binata. Tila naman nauhulog na naman si Lena sa isang mahika at nai-imagine niyang pumatong at kumanlong sa mga hita ni Rigor at siili nito ng halik. "Boss, ayos lang po ba kayo dyan?" Mabilis na inalis nga ni Rigor ang kanyang kamay sa hita ni Lena. "Ha? Oo. Okay lang kami. Please be more careful." Napatikim na nga lamang si Rigor. Napalunok naman si Lena ng laway at patay mali siya na nga lamang na tumingin sa bintana ng sasakyan. Makarating nga sila ng doktor ay ineksamin na nga kaagad si Lena at doon napagalaman na tunay ngang birhen pang dalaga. May kaunti lamang siyang infection dahil nga sa bahagya niyang napuwersa ang gabing yun. Binigyan nga siya ng ilang mga antibiotics upang mapabilis ang paggaling ni Lena. Pagkatapos nila sa klinik, umuwi na nga rin sila diretsyo dahil bumibigat na naman ang pakiramdam ni Lena. Nais niyang magpahinga at habang nasa biyahe ay hindi na nga niya napansin na nakatulog na pala siya. Nang magising si Lena ay nasa silid na nga siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nga sa kanyang kwarto. Nagulat nga si Lena at hindi alam kung ano ang ire-react. "Teka, bakit ako nandito?" Pupusak pa ang mata ni Lena na nagtanong kay Rigor. Nakatayo nga si Rigor sa may balkonahe at nakatanaw sa kawalan. Nang marinig niya ang boses ni Lena, ay pinuntahan niya ang dalaga at naupo sa may upuan na nasa harapan ng kama. "How do you feel?" Nag-aalalang tanong nga ni Rigor. "Okay na ako. Babalik na ako sa kwarto ko." Akmang tatayo nga sana si Lena ngunit lumapit si Rigor at hinipo ang kanyang noo. "Okay ka na nga." Nakangiting sambit ni Rigor. Muli ay nagtamang kanilang mga mata, nangungusap at babataas na pinagmamasdan ng bawat sulok ng mga labi. Unti-unting nilalapit nga ni Rigor ang kanyang mukha kay Lena hanggang sa naglapat na muli ang kanilang mga labi. Ilang saglit pa, natauhan kaagad si Lena at tinulak nga si Rigor. Mabilis siyang tumayo mula sa kama at akmang lalabas na nga ng silid. "I want you, Lena. I need you so bad." Hindi na nga napigilan pa ni Rigor na sabihin ito kay Lena. Nilingon naman siya ni Lena at napatitig na naman siya sa mga mapang-akit na mata ng binata. "What do you want? Just tell me anything." Dahan-dahang lumapit si Rigor kay Lena at hinaplos ang makinis na pisngi nito. Napapapikit naman si Lena sa ginagawa ni Rigor. "Gagawin kong triple ang sahod mo, Lena. Basta, ibigay mo lang ang pangangailangan ko bilang lalaki." I know this sounds a bit rude pero muling bumulong nga si Rigor sa kaliwang tenga ni Lena. "You are making me crazy.
Pagbulong ni Rigor at kasunod nga ng pagbuntong hininga nito na siyang bumuhay sa pagkababae ni Lena. Namumungay ang mga mata na tinignan nga si Rigor. Hinalikan naman siya ni Rigor ng banayad. But for the meantime, gusto kong ipahinga na muna yon. So if you like to stay and sleep with me, it's totally fine. What do you think? Hindi malaman ni Lena kung anong mararamdaman. Pero gusto niyang tumalon sa sobrang kilig. Gustong-gusto naman niya talaga si Rigor. Nung unang araw pa lamang na pumasok siya sa mansyon as personal maid ng lalaki. Ngayon hindi niya malaman kung paano i-express nga ang sarili kung saan ba siyang parte ng puso ni Rigor. Dahil sa bili ng matanda na huwag abusuhin ang kabaitan ni Rigor, ay inilagay na lamang ni Lena sa kanyang isipan na tamang tanggapin niya ang perang dagdag na sahod niya kapag kailangan siya ni Rigor para hindi siya maging emotionally attached. Bukod pa rito, kailangan din ni Lena ng malaking pera para sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid sa probinsya. Sa ganitong paraan, hindi niya maiisip na may kahulugan ng lahat ng ginagawa ng amo niya. Nang sa ganon, hindi nga siya mahulog kay Rigor. Lena, are you okay? Do you want to stay here for the night? Umiling si Lena. Babalik na lang ako sa kwarto ko. Bukas na lang. Kinuha ni Lena ang supot ng kanyang mga gamot at lumabas na ng silid. Napangiti na nga lamang si Rigor. Simula ng araw na yon ay hindi na naalis sa isip ni Rigor ang katawan ni Lena. Hinahanap niya ang dalaga. Nasa bawat pagpikit ng kaniyang mga mata ay ang ginawa-gawa nila ang kaniyang nakikita. Kaya naman ay napapadalas na ang pagtatalik ni Rigor at Lena dahil tulad na rin ng kanilang napagkasunuduan. Kahit saan paabutin ng libog si Rigor basta walang tao ay hinahatak niya si Lena. Sa swimming pool, sa balkonahe, sa parking lot, habang nasa loob ng sasakyan, sa may hagdan, hardin, at kung saan-saan pa. Pero sinisiguro nilang dalawa na walang tao at madalas naman ay gabi na kapag ginagawa nila yon. Si Lena naman ay walang alinlangan na ibinibigay ang sarili dahil na-enjoy din naman niya ang pag-aangkin sa kaniya ng amo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas na may nangyayari kay Rigor at Lena ay hindi na naiwasan ng dalaga ang unti-unting pagkahulog niya sa binata. Hindi na naiwasan ni Lena ang mapaibig kay Rigor, lalo pa at mas bumait ito sa kanya. Isang umaga ay pumunta na ng kwarto ni Rigor si Lena upang maglinis. Pagpasok niya sa silid, ay bumungad sa kanya ang isang bukete ng bulaklak. Dinampot yun ni Lena at inamoy-amoy. Nagustuhan mo ba? Biglang sumulpot si Rigor mula sa likuran ni Lena. Nagulat na nga lamang si Lena at napaharap. Andyan ka na pala. Akala ko nasa opisina ka. Unti-unting lumalapit si Rigor habang nakatitig ng malagkit sa dalaga. I saw that flower at naisip kita. And so I bought it. Kaya bumalik ako para ibigay sa iyo yan. Dahan-dahang hinaplos ni Rigor ang pisngi ni Lena. And I miss you. Hinalikan ni Rigor si Lena at tumugon naman ang dalaga. Halik na banayad? Natupunta na naman sa pagtatalik. Sa pagkakataong ito, ibang mga paraan ng posisyon ang ginawa ng dalaga. Dahilan para mapagod nga si Lena at nakaramdam ng antok. Nakatulog siya ngunit gising ang kanyang diwa. Kaya naman ramdam ni Lena ang paghalik ni Rigor sa kanyang noo bago ito lumabas ng silid. Nang marinig ni Lena ang pagbukas sarado ng pinto, bumangon na siya. Pagbangon ni Lena ay halos maihina nga siya sa sobrang kilig. Ay, may pa-flowers pa talaga ngayon, bongga. At may paghalik pa nga sa noo. Kinikilig na sambit nga ni Lena habang pumipikit-pikit pa. Mas lalong umigting naman ang nararamdaman niya para kay Rigor. Mas lalong nag-assume si Lena na totoo na nga ang namamagitan sa kanilang dalawa ng amo. Kahit nalilito pa rin siya. Hanggang isang araw ay isang bisita ang sumumpal ng katotohanan kay Lena. Lena, pwede mo bang puntahan si Rigor sa kanyang opisina? Utos nga ni Manang kay Lena dahil napadaan ito kagagaling lamang sa labas. Oo naman po.
Kayo po ang sasabihin kong nagpatawag. Tanong ni Lena habang sumusulyap-sulyap sa babaeng bisita na nakaupo sa sala. Nagtataka si Lena. Hinatak ni Manang ng bahagyang kamay ni Lena at pabulong na nagsalita. Sabihin mo sa kanya na may naghahanap sa kanyang babae dito. Kumunot ang noo ni Lena at muling nilingon ang babae. Hindi niya maiwasang makaramdam ng insecurity dahil maganda ang babae at mukhang sopistikada. Tinignan din siya ng babae at tinaasan pa nga ng kilay si Lena. Iniwas na nga lamang ni Lena ang kanyang tingin at bumaling sa kanyang Manang. Sino daw po siya? Tanong ni Lena. Wag nang maraming tanong iya at kahit naman tanungin natin ang pangalan niya, hindi naman natin siya kakilala. Kaya hala sige, puntahan mo na si Rigor. Napanguso na nga lamang si Lena at nagtungo kay Rigor. Kumatok na muna si Lena ng 3 beses sa pintuan ng opisina nito. Please come in. Kaya naman pumasok na nga si Lena. Yes? Tanong nga ni Rigor na abala sa pagpipirma ng mga dokumento kaya nanatiling nakayuko at hindi hinaharap si Lena. May naghahanap sa iyo sa labas. Busy ako Lena, bumalik na lang siya sa mother time. Babae siya. Seryoso ang tono ng boses ni Lena na parang may kahulugan. Napatingin naman si Rigor sa dalaga at binabasa ang nasa isip nito. Bumaba na nga si Rigor upang makita ang babaeng sinasabing hinahanap siya. Kumunot ang noo niya. Tumayo ang babae at lumapit kay Rigor. Maya-maya pa ay humalik na nga ito sa pisngi ng binata at nanlaki naman ng mga mata ni Lena at nakaramdam ng pagkainis. I'm sorry pero do I know you, miss? Tanong nga ni Rigor. Are you kidding me, Rigor? Natatawa ang tanong ng babae. Napabuntong hininga na nga lamang si Rigor at napahalukip-kip ng braso. What do you want? Nagiba ang timpla ng mukha ni Rigor dahil tila naalala na nga niya ang babae. Bago pa man magsalita ang babae, binigyan nito ng matalim na tingin si Manang lalo na nga si Lena. Teka, hindi ba sila aalis? Baka pwedeng tayong dalawa lang mag-usap? Mataray na singhal pa nga ng babae. Huminga muli ng malalim si Rigor at kinausap nga si Lena at Manang. Pwede ba? Saad nga nito ng malumanay. Sumama ang loob ni Lena sa pagpapaalis nga sa kanila ni Rigor. Agad na umalis nga si Manang habang si Lena ay nagkunwari na nga lamang na umalis. Pero nanatili siya sa may poste kung saan ay hindi nga siya nakita ng dalawa. Doon ay malamlam nga niyang pinakikinggan ang pinag-uusapan nila. Ano bang kailangan mo? Marami akong ginagawa sa totoo lang. Sabihin mo na para matapos na to. Saad nga ni Rigor. Hindi siya matatapos, Rigori. Saad ng maarteng babae. What do you mean? I am pregnant. And ikaw ang ama, Rigor. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig sa mukha ang buong katawan ni Lena. Nanigas ang buong katawan niya. Saka bang nararamdaman dahil hindi nga niya lubos maisip kung totoo nga bang sinasabi ng babae. Bumilis ang tibok ng puso ni Lena, mabilis na tila nais ng tumalon. Palabas, nanginginmay nga ang kanyang mga daliri. Sa halo-halong nararamdaman, inis, galit, pagkagulat at magulong isip. Samantala'y umiling-iling naman si Rigor. Paanong nangyari? Ano? Tinatanong mo ko kung paano nangyari? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, Rigor? Kung bakit napakahilig mo? Alam mo na. Baka nakakalimutan mo kung nakakailan tayo sa isang araw dahil dyan sa kalibugan mo. Hindi napansin ni Lena ang biglang pagbuhos ng kanyang mga luha at kinukurot ang puso niya at sinampal siya ng katotohanan na hindi kailanman magiging totoo sa kanya si Rigor. Akala ko totoo ka. Totoo tayo. Akala ko tunay ang mga ginagawa at pinapakita mo pero ang totoo pala talaga ay isa akong tanga para isipin lahat yon. Dahil ito pala ang katotohanan. Nainit lamang ng katawan ng nais mo at hanggang doon lamang talaga tayo. Sa isip-isip nga ni Lena, habang patuloy na lumuluha. Hindi na nga kinaya pa ni Lena ang mga sasabihin pa ng babae kaya naman hindi na nga niya hinangad pang mapakinggan ang pag-uusap ni Rigor at ang babae na nagsasabing buntis nga siya. Nagtatakbo na nga lamang palayo si Lena. Pagalis ni Lena ay siyang pagtanggi ni Rigor
sa sinasabi ng babae. I'm not stupid. Baka nawawala din sa isip mo kung gaano nakatagal ang lumipas simula nang may mangyari sa atin. It was halfway year ago, kaya dapat 6 months na yung tiyan mo. Tinignan ni Rigor ang babae mula ulo hanggang paa. Sa liit ng tiyan mo? Sana napunta ang baby? Nakangisipang dagdag ni Rigor. Umusok naman ang ilong ng babae at tila tumiklop nga sa depensa ni Rigor. Hindi na nito nalaman pa kung paano i-debate ito dahil may punto naman talaga ang mga sinabi ng binata. May gusto ko pa bang sabihin? Hindi na nga nakatugon ng babae na parang napahiya. Napakagat na nga lamang ng labi ito sa bayo ko. Guess I'm right, wasting my time here. Alam mo na naman siguro yung daan palabas ng mansyon, di ba? I'll go ahead. You have a nice day. Yun lamang at tinalikuran na nga ni Rigor ang babae. Samantala ay nagdiretso na nga pala si Lena sa kanyang silid at nag-impake. Umiiyak na dinadamdam niya ang mga narinig sa babaeng nagsasabing nabuntis daw ni Rigor. Buo na nga ang loob ni Lena na lisanin ang mansyon dahil sobrang nga siyang nasaktan ni hindi man lamang niya narinig ang mga huling na pag-usapan ni Rigor at ng babae. Hindi na dapat masundan pa ang mga nangyari sa amin ni Rigor. Ayoko nang lumala pa ang nararamdaman ko para sa kanya dahil sa mga nalaman ko. Sobrang sakit at ayoko nang mas masaktan pa. Lumuluhang sambit ni Lena sa kanyang isipan habang nag-aayos ng mga damit. Dala sa pagiging abala ay hindi na napansin ni Rigor na umalis na pala si Lena. Walang paan-paalam ay nilisan ng dalaga ang mansyon. Palihim siyang umalis na luhaan at durog na durog ang puso. Pakiramdam ni Lena ay tinalikuran siya ng mundo. Sobra siyang nag-assume na gusto na rin siya at seryoso sa kanya si Rigor. Pero dahil sa isang babae na nagsasabing dinadala niya ang anak ni Rigor, ay tila gumuho ang kaniyang mundo at pagpapantas siya na magiging nobyo ang binata. Labis na nasasaktan si Lena at lahat ng mga naging pangarap niya at pagmamahal para kay Rigor ay itinaboy ng mga luhang patuloy na umaagos sa kaniyang pisngi. Mga luhang ipinababatid kay Lena na kailangan na niyang magising sa katotohanan. Katotohanan na kailanman ay hindi siya lilingunin ng binata. Itinapon na ni Lena ang nararamdaman para kay Rigor pagkatapos ng araw na yon. Nagpatuloy siya sa buhay at pilit na kinalimutan ang lahat ng nararamdaman para sa binata. Ayaw nang isipin pa ni Lena ang lahat ng nangyari sa kanila ng mga nagdaang araw at nais na lamang niyang umusad sa mga alaala na naiwan niya sa mansyon. Nag-apply si Lena ng trabaho bilang kasambahay muli. Nanilbihan siya sa isang mansyon na pagmamayari ng isa ring bilyonaryo, si Arthur de la Vega. Hindi siya nagsi-stay sa mansyon kaya madalas ay nasa kondo lamang si Arthur at si Lena ang palagi niyang kasama. Kaya naman hindi nagsusuot ng uniform na pangkasambahay si Lena tulad ng gusto ni Arthur. Nakasuot lamang siya ng civilian at typical na kasuotan. Kaya naman kapag nasa labas sila ng bagong amo niya ay hindi halata na personal maid si Lena ni Arthur. Isa rin si Arthur sa pinakamayamang bilyonaryo at negosyante sa bansa na humihilera kasama ni Rigor. Tulad ni Rigor ay naging mabuti rin si Arthur kay Lena. Pero never nitong nadampian ni hawak si Lena dahil may kasintahan si Arthur at ayaw niyang makaramdam ng pagkailang sa kanya ang dalaga, amo at kasambahay. Yun lamang ang naging estado nila. Isang umaga habang nag-aayos ng bulaklak si Lena, sa vase na nakadisplay, sa sala ay biglang lumapit si Arthur. Lena, may darating akong bisita by this weekend. And I want you to cook for us. He's a very close friend of mine. Sambit ni Arthur habang humihigop ng kape. Tumango-tango naman si Lena.
Hindi pa nga nakakahakbang palayo si Arthur mula kay Lena, ay biglang nabasag ang vase na hawak ng babae. Lena! Nag-aalala namang lumapit kagad si Arthur at inalalayan si Lena. Natumba pala ang dalaga kaya hindi na nga niya sinasadyang naibagsak ang vase. Kinarga siya ni Arthur papunta sa sofa. What's happening to you? Okay ka lang ba? Pag-aalala nga ni Arthur. Opo, okay lang po ako sir. Pasensya na po kayo kung nabasag po tong vase ha. Iawas niyo na lang po sa sahod ko. Nanghihinang tugon nga ni Lena habang hawak ang ulo. No, it's fine. Huwag mo nang isipin ang vase, ikaw. Bakit ka natumba? May nararamdaman ka ba masama ang pakiramdam mo? Just tell me. Umiling-iling na nga lamang si Lena. Okay lang po ako, sir. Huwag po kayong mag-alala. Nahilo lang po ako siguro kasi wala akong masyadong tulog kagabi. Huminga ng malalim si Arthur. You have to see a doctor. Hindi ako mapapakali kung ganyan ka. We need to make sure kung ano talagang nararamdaman mo, okay? Tumango ng bahagya si Lena. Saglit pa ay may tumawag sa telepono ni Arthur. Sinagot niya yon at naiwan nga si Lena na mag-isa. Nag-iisip. Ano nga bang nangyari sa akin? Nung isang araw ko pa ito nararamdaman na kahit sa pagkain wala akong gana. Diyos ko, natatakot ako, ano kayang karamdaman to? Sambit ni Lena sa kanyang isipan lamang. Nang araw ding yon, ay hinayaan na nga muna ni Arthur na makapagpahinga si Lena. Maghahapon pa nga lamang sa loob ng kanyang silid at nanunood ng YouTube. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay tila nagkaroon ng interes si Lena sa panunood samantalang wala naman siyang hilig sa internet. Habang nag-i-scroll si Lena ng mga pwedeng mapanood, ay may pumukaw sa kanyang atensyon. Isang talk show na ang guest ay isa sa mga sikat na artista sa bansa. Pinanood yun ni Lena. Saad nga ng host na babae, So tell me, paano mo nalaman na nagdadalang tao ka? Tanong ng babaeng host sa guest. Saad naman ng guest, well, nung una hindi ko pinapansin yung mga nararamdaman ko. I mean yung pagkahilo ko. As in, bigla na nga lamang ako natutumba ng ganoon. Tapos nawalan ako ng gana kumain. Bigla akong naging moody and mabilis mapagod. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, bumaliktad lahat. Gustong gusto ko silang gawin. Napatawa pa nga ang guest. And nagpunta ka na ba kagad sa OB nun? Hindi pa po eh. Bali naisip ko rin po na hindi pa rin naman ako dinadatnan for that month of August, so nag-self-check muna ako. So ayun, bumili po ako ng pregnancy kit. Para pumatest ako and halos maiyak po ako kasi it turns out positive. Naiyak po talaga ako sa sobrang saya. Biglang pumilis ang tibok ng puso ni Lena dahil nagka-ideya na nga siya. Bakit parang nakaka-relate siya sa sinasabi ng artista sa talk show? Hindi po ako nireregla. Napahawak nga si Lena sa kanyang tiyan at napaisip ng malalim. Posible kayang ang dami na nga pumapasok sa isipan ni Lena dahil sa napanood. Ganun pa man ayaw mag-conclude ni Lena na ang nangyayari sa kanya ay kapareho nga ng nangyari sa artista na napapanood niya. Kinabukasan ng makalis na nga si Arthur ay naisip nga ni Lena na bumili ng pregnancy kit. Pag-uwi ay agad na sinimulan niya ang paggawa ng test. Kinakabahan si Lena nang nagsimula na nga niyang ipatak ang iihi niya sa maliit na kwadradong puti. Ilang segundo lamang gumuhit na kaagad ng isa. Kasunod nito, isa pa ulit na guhit. Kinakabahan na binasa ni Lena ang instruction sa papel. Kung 2 guhit ay positive, saglit na natigilan si Lena. Nang biglang nanlaki ang mga mata at bumilis ang tibok ng puso. 2 guhit, positive. Napatakip nga si Lena sa kanyang bibig at hindi na malayan ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Buntis ako? At siniguro nga ma. Umiiyak na sambit ni Lena habang sinasapo ang kanyang sinapupunan. Anak, nandyan ka na pala. Magiging ina na pala ako. Pasensya ka na at naiiyak nga si mama. Naiiyak ako. Hindi dahil ayoko nang nangyari sa akin. Naiiyak ako kasi tayo lang dalawa ang lalaban at makikipagsapalaran. Wala ang papa mo dahil may sarili na nga siyang buhay.
Gusto kong malaman mo na masaya ako kasi meron na akong isang ikaw. Huwag kang mag-alala. Gagawin ni Mama ang lahat para mabuhay ka at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kakayanin ko ang lahat para sa iyo. Weekend na at maagang namili si Lena dahil sa ipapaluto nga ni Arthur sa kanya. Pagdating niya sa kondo ay naroon na nga ang amo at naglilinis ng sala. Naku sir, ako na po riyan. Mabilis na ibinaba ni Lena ang mga pinamili at akmang aagawin nga ang vacuum kay Arthur. Hindi naman pumayag si Arthur na makuha ni Lena ang vacuum. Saglit itong tumigil at humarap kay Lena. It's okay Lena. Ako nang bahala dito. Ang gusto kong gawin mo ay magluto at sarapan mo ang luto, okay? May pagkindat pa nga. Nasambit ni Arthur. Okay lang po magtanong. Darating pa po ba yung girlfriend nyo? Mukhang sobra niyo po kasing pinaghahandaan eh. Of course not. Actually, he's a boyfriend. Sambit ni Arthur na tila nga may pang-aasar ang tawa. Napanguso na nga lamang si Lena. Ha? Hey, I'm just kidding. Sobrang close lang talaga kami ng taong yun. Kahit dito lang din siya sa Manila. Very seldom yung bonding namin kaya sobrang busy kasi siya. Ngayon kailangan naming mag-usap kasi siya yung kasabotage ko sa gagawin kong wedding proposal. Excited na paliwanag ni Arthur na natatawa-tawa pa rin. Magpo-propose na kayo sir? Kumikislap ang mga mata ni Lena. Yes. Talaga po? Nakakatuwa naman po sir. Sana all. Naintriga si Arthur sa huling sambit ni Lena. Why Lena? Pangarap mo din bang makasal someday? Naku, oo naman po. Kahit sino naman pong babae, yun naman po siguro ang pangarap, di ba? Tila nahihiya na tugon nga ni Lena. May boyfriend ka na ba? Tanong nga ni Arthur. Natigilan si Lena at parang hindi alam ang isasagot. Sorry. Hindi ko na dapat titinanong pa yung mga personal. Continue na yung ginagawa ko tapos magluto ka na at baka kasi parating na yon. Tumango na nga lamang ng marahan si Lena at nagdiretso na nga sa kusina. Nagsimula nang magluto si Lena at pagkaraan ng halos kalahating oras ay natapos na nga rin siya sa ibang mga lutuin. Maya-maya pa ay saktong tumunog na nga ang bell ng pinto. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay nakaramdam ng kaba si Lena. Lena please, pagbuksan mo naman ang pinto yung bisita. May kukunin lang ako. Sad nga ni Arthur. Sige po. At nagtungo na nga si Lena sa pinto upang pagbuksan ng pinto ang dumating na bisita ni Arthur. Pagbukas ni Lena ng pinto ay tila nais niyang mahimatay at mawala ng malay. Tila nakaramdam siya nang lula nang makita ngang bisita ng amo. Rigor? Nangingilid ang mga luha ni Lena at pigil na pigil nga sa pagiyak. Nais niyang sumabog ngunit mas pinili na nga lamang ni Lena na huwag ipaalam kay Rigor ang pait at galit na kanyang nararamdaman. Good morning po. Tuloy po kayo. Pinilit nga ni Lena na itago ang nararamdamang pagkabigla sa muling pagkukruise ng landas nila ni Rigor. Patay mali siya na binati nga niya pa rin si Rigor na tila hindi nga siya nanilbihan dito dati, na parang hindi niya ito kakilala. Napanganga naman si Rigor na pumasok sa loob. Samantala, para you're here. Sumalubong naman si Arthur at tuwang-tuwa na niyakap si Rigor. Ngumiti naman ang tipid si Rigor dahil hindi nito maiwasan ang isipin kung anong ginagawa ni Lena sa kondo ng kanyang matalik na kaibigan. Gayong bigla-bigla na nga lamang itong nawala sa mansyon. Samantala'y mabilis namang nagtungo si Lena sa kusina upang doon ilabas ang lahat ng pagpipigil ng kanyang nararamdaman dahil nakita niya muli si Rigor. Napabuntong hininga na nga lamang si Lena at hindi na nga niya napigilan ang mga luhang nais na pumatak simula pa kanina. Diyos ko, si Rigor pa pala ang matalik na kaibigan ni Sir Arthur. Sa isip-isip ni Lena. Lena? Kanina pa kita tinatawag sa sala. May ginagawa ka ba? Bigla na namang sumulpot si Arthur at naabutan na nagpupunas nga ng luha niya
Si Lena. Bakit ka umiiyak? May problema ba? Tila ng dilim naman ang paningin ni Lena at nakaramdam ng pagkahilo. Lena, narinig ni Rigor ang pagsigaw ni Arthur kaya naman agad nga niyang pinuntahan ng dalawa sa kusina. Naabutan ni Rigor na nakahandusay si Lena sa sahig at inaalalayan nga si Arthur. Ako na pare. At binuhat nga ni Rigor si Lena. Dinala nila si Lena sa ospital at doon nila nadiskubre na nagdadalang tao ito. Pagkaraan ng halos kalahating oras ay bumalik na nga sa wisyo niya si Lena. Nasaan ako? Tanong nga ni Lena sa sarili dahil sa silid na hindi nga siya pamilyar. Ngunit batid niya na nasa ospital siya dahil sa suot nga niya at hinihigaan. Ayos ka din naman palang manggamit ano? Napabalikwas si Lena at napatingin nga sa taong nagsasalita. Alam na alam niya ang boses ni Rigor. Hindi ka na nakontento sa sahod na ibinibigay ko sa'yo. Kaibigan ko naman palang ginamit mo ngayon? May galit pa nga sa tono ng pananalita ni Rigor. Bumaling-baling si Lena. Sa bawat sulok ng silid at nanatiling tikom ang bibig. Are you looking for him? Naghahanap ka ba ng kakampi? Wala siya. Tumawag ang girlfriend niya. Mahiya ka naman Lena. May balak ng pakasalan. Yung tao, ng kasintahan niya pero anong ginagawa mo? Sinira mong relasyon nila. Kumunot ang noon ni Lena at pilit na iniintindi ang sinasabi ni Rigor. Ngumisi naman ang binata. Huwag ka na magpanggap Lena. Kilalang kilala na kita. Hindi ko akalain na ganito kang klaseng babae. Gagawin mong lahat para makuha ang gusto mo? To the point na nagpabuntis ka. Nagsisisi ako dahil nakilala kita at minsang napasakin. Kumulo ang dugo ni Lena sa mga binitawang salita ni Rigor. Tumayo siya mula sa kama at galit na sumugod kay Rigor. Sinampal niya ito ng malakas. Isang hagupit ng sampal ang ginawa nito sa kanang pisngi ni Rigor. Saglit na katahimikan. Maya-maya pa ay hinipon ni Rigor ang pisngi niyang nilapitan ng kamay ni Lena. Hinihingal-hingal naman si Lena sa galit at nagkukumus nga ang dalawang kamay. Wala kang alam sa nangyayari sa buhay ko ngayon at wala kang karapatan na paratangan ako. Hindi na nga naawat pa ni Lena ang mga luhang nais na pumatak simula pa kanina na nagsasalita at nanunumbat nga si Rigor. Tama ba na? Bigla-bigla ka na lang umalis. Nang walang paalam Lena? Binigay ko lahat ng mga pangangailangan mo at hindi kita tinuring na katulong. Alam mo yan, kailanman hindi ko pinaramdam sa'yo na isa kang kasambahay na naninilbihan sa mansyon. Talaga ba Rigor? Oo, hindi mo pinaramdam na kasambahay mo ko. Pero daig ko pa ang isang alipin na oras-oras maya't maya ginagamit mo kung kailan mo gustuhin. Anong tawag mo doon Rigor ha? Sa gitna ng sumbatan at pagtatalo nila Rigor at Lena, hindi na nga nila batid si Arthur na lihim na nakikinig sa may pinto. Nanlaki ang mga mata nito sa mga sinabi ni Lena. Kung ganun, si Rigor marahil lang naman ang dinadala ni Lena. Konklusyon nga ni Arthur. So wala pala talaga sa iyo ang lahat ng nangyayari sa atin noon. Ni minsan ba? Wala ka man lang naramdaman para sa ating dalawa? Para sa akin? Bale wala lang pala sa iyo lahat ng yun? May lungkot sa mga mata ni Rigor. At tila tinutusok nga ang puso ni Lena dahil sa mga titig na yun. Kung alam mo lang Rigor, ang nararamdaman ko para sa iyo. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal at binigyan ng halaga. Sa bawat haplos, halik at yakap mo. Lahat ng yun pinahalagahan ko. Minahal kita nang hindi mo nalalaman pero mga salita ni Lena na tanging ang diwa lamang niya ang nakakarinig. Napangisi ng bahagya si Rigor. Your silence means no. And naintindihan ko. Yun lamang ang huling mga sinabi ni Rigor at tinalikuran na nga si Lena. Dire-diretso na nga si Rigor na lumabas ng silid at mabuti na nga lamang ay nakaalis na nga pala si Arthur bago ang mga oras na yun. Naiwan naman si Lena na nanlalambot dahil sa mga palitan ng masasakit na salita nila ng binata.
Nangihina na napaupo si Lena sa higaan at napagulgol na nga lamang sa sama ng loob. Umiyak na nga lamang si Lena. Halos maghalo na nga ang sipon at luha ni Lena sa mga pag-iyak at pagtangis niya. Ito lamang ang tanging nagiging paraan niya upang mawala ang lahat ng sakit at pait na nararamdaman niya. Ang sakit na magsinungaling at magpanggap. Pero kailangan kong gawin para sa ikatatahimik ng buhay mo at ng pamilya mo. Gusto kong sabihin sa'yo na magkakaanak na tayo pero wala akong karapatan na ipaalam sa'yo dahil may sarili ka ng buhay. Kinakausap ni Lena ang kanyang sarili. Kasabay ng mga luhang walang tigil ang pagdaloy mula sa kanyang mga mata. Nang makauwi nga si Lena, ay nahihiya siyang humarap sa among si Arthur. Patid niyang alam na nga nito ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Hindi siya inimikan ni Arthur simula ng paglabas niya ng ospital hanggang sa makauwi na nga sila ng kondo. Sir Arthur, si Lena na nga ang unang umimik dahil naiilang siya sa ganong sitwasyon nila. Luminga si Arthur kay Lena na blanko ang muka. Hindi masalat ni Lena kung anong nasa isipan nga nito at nasa saloobin. Kung papaalisin niyo po ako, maintindihan ko po. Sorry po kung naglihim po ako sa inyo. Sambit nga ni Lena habang nakayuko. Tumikhim lamang si Arthur at tumalikod. Bakit hindi mo kaagad sa akin sinabi ang sitwasyon mo nung una pa lamang, Lena? Saglit pa nga nang humarap din ito kay Lena. Hindi mo ba naisip na baka mapahamak ang baby mo sa ginagawa mong paglilihim tungkol sa pagdadalang tao mo? Kayong dalawa. Twice na yan, 2 beses ka nang nawala ng malay. At kung hindi ka pa namin dinala sa ospital, hindi ko malalaman na buntis ka pala. Medyo pagalit na saad nga ni Arthur dahil concerned nga ito. Maniwala po kayo, sir. Nung nag-apply po ako sa inyo, hindi ko pa po talaga alam na buntis pala ako. Garal-galang boses ni Lena. Napabuntong hininga naman si Arthur. Look, Lena. Hindi ako nagagalit sa'yo or what. Nandiyan na yan eh. And hindi ako nangihimasok dahil concerned lang ako sa iyo at sa baby mo. Now tell me, sino ba talaga nga man ang dinadala mo? Natigilan si Lena. Hindi niya nais na malaman ni Arthur ang tungkol sa nakaraan nila ng dating amo na si Rigor. Ngunit walang kaalam-alam si Lena. Nabatid na nga ni Arthur na si Rigor ang ama ng dinadala nila. Lena, sabihin mo sa akin kung sino ang ama ng batang yan. Bagamat alam na naman ni Arthur ay nais pa rin niyang makisigurado na mula sa bibig ni Lena mismo ang katotohanan. Umiling-iling na nga lamang at nagtatatakbo papunta ng kanyang silid. Huminga ng malalim si Arthur at nagkagat labi. Bigla siyang na-stress sa sitwasyon ni Lena. Nais niyang tulungan ang dalaga na sabihin kay Rigor ang katotohanan. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano kung hindi maniwala si Rigor at tanungin nito mismo si Lena? At ang masama nito ay si Lena mismo ang tumanggi. Sumunod ang isang araw, 2nd araw na hindi naglalalabas si Lena. Ganun pa man, ay hindi nito pinababayaan ang trabaho niya sa kondo. Naglilinis pa rin siya ng kondo at nagluluto para kay Arthur. Hindi na nga lamang ito tulad ng dati na nakikipaghalubilo sa amo at nakikipag-usap. Inintindi yun ni Arthur dahil alam niyang may pinagdadaanan si Lena. Hinayaan na muna niya ito na mapag-isa dahil nagagampanan pa rin naman ni Lena ang kaniyang trabaho sa kabila ng sitwasyon nito. Binigyan ni Arthur ng space ang dalaga, ngunit hindi niya akalain na dadating ang isang araw na bigla na rin itong naglaho na parang bula. Nagtaka si Arthur dahil maghapon niyang hindi nakikita si Lena. Samantalang kahit nagkukulong ito sa kwarto, ay lumalabas pa rin ito kung may lulutuin para sa sarili nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Arthur at naisip na puntahan ang dalaga sa loob ng silid nito. Lena, dahan-dahan na binuksan ni Arthur ang pinto ng silid ng dalaga. Pagpasok ni Arthur ay ramdam niya ang paglisan nito.
Wala nang laman ang cabinet ni Lena, maging ang higaan ay pinalitan na rin ng kobre kama. Napakalinis na rin ang kwarto at batid na wala nang nakaokyupado. Nakaramdam ng lungkot si Arthur. Naupo siya sa kama at napaisip. Maya-maya pa ay napukaw ng kaniyang pansin ang isang maliit na notebook na nasa ilalim ng lamiseta na naroon sa gilid ng kama. Kinuha yun ni Arthur at binuklat. Diary pala yun ni Lena. Binasa yun ni Arthur at doon niya nakumpirma na si Rigor nga talaga ang ama ng dinadala ng dalaga. Arthur, kailangan malaman na ito ni Rigor. Nakakuha na ng lakas ng loob si Arthur na sabihin kay Rigor ang katotohanan. Itanggi man ni Lena ang katotohanan ay matibay naman ang ebidensya ni Arthur dahil mismong diary na ni Lena ang hawak niya. At lahat ng mga nangyari sa buhay niya, kasama ang nakaraan nila ni Rigor, ay nakasaad doon. Maging ang pagdadalang tao ni Lena at kung sino talaga ang ama ng dinadala nito. Agad na nagtungo si Arthur sa opisina ni Rigor. O pare, anong sadya natin? Nagtaka naman si Rigor sa biglang pagpunta ni Arthur sa kanya, gayong alam niyang abalang tao nga nito. Walang abog-abog na inilapag nga ni Arthur ang diary sa ibabaw ng mesa ni Rigor. Anong meron? Pagtataka nga ni Rigor at nakakunot nga ang noo. Buksan mo. Malamlam na tugon nga ni Arthur. Kinuha naman ni Rigor ang diary at binuksan yun. Nangatog ang buong katawan ni Rigor nang mabasa ang huling pahina na nakalupi doon. Si Arthur na ang nagsadya noon upang mabilis na mapansin ni Rigor. Ang maunang basahin ay iyon. Saad nga ni Lena sa sulat. Isang pagkakamali man ang mahalin si Rigor. Pero may isang bagay pala na naging tama sa pagmamahal na yon. Yun ay ang nabuo ang bawat sandali na masaya naming pinagsaluhan. Buntis ako at si Rigor ang ama. Hindi ko man masabi sa kanyang tungkol dito ay narito ang mga tinta at pahina ng diary na ito upang mailabas ko ang bawat letra na dinadala ng dibdib ko. Sobrang bigat at sobrang hirap, pero kailangan ko maging matatag para sa anak ko. Iiyak at muling babangon. Lena. Nakasaad nga sa sulat kamay ni Lena, kasama ang pirma nito na may petsa pa at oras kung kailan niya sinulat yun. Napaluha si Rigor at tumitig kay Arthur. Ako? Ako ang ama na dinadala ni Lena? Garalgal nga ang boses ni Rigor. Tumango ng bahagya si Arthur. Where is she? Kailangan naming mag-usap. Aligaga na sambit nga ni Rigor. Umiling si Arthur. Umalis na siya. Ano? Pero bakit? Saan siya nagpunta? Anong nangyari? Hindi ko rin alam, Rigor. Nagising na lang ako kanina na wala na siya. Ilang araw na siyang balisa at tila mabigat ang iniisip. Sinubukan ko naman siyang kausapin tungkol sa sitwasyon niya at aminin niya kung sino ang ama ng dinadala niya. Pero sarado ang bibig ni Lena at ayaw niyang ipaalam. Hindi mo siya dapat hinayaan ng ganun, pare. Buntis siya at delikado kung nasa lansangan lang siya. Sila ng anak ko. Aba teka, o pa talaga ang sinisi mo? Baka nakakalimutan mo kung paano mo siya sumbatan nung nasa ospital pa siya, to the point na pinag-isipan mo pa ako ng masama, pati siya. Na ako ang ama ng dinadala niya. Ayos ka rin naman, pare. Singhal nga ni Arthur. Natigilan naman si Rigor. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Arthur na pinag-isipan niya ang kaibigan nito marahil ang ama ng pinagbubuntis ni Lena. Narinig ko kayo sa ospital noon kaya alam ko ang lahat. Biglang saad ni Arthur. At nire-remind ko lang sa'yo para maisip mo kung paano mo siya pinag-isipan gayong alam mo naman sa sarili mo na may nangyari sa inyo ni Lena. Baka ilang beses na noon, naninilbihan pa siya sa'yo. Ikaw ang naging reckless, Rigor. Ikaw ang dapat na tanungin ni Lena kung wala lang ba talaga sa'yo mga nangyari sa inyo noon. Tila napahiya si Rigor sa mga sinumbat ni Arthur. Tila natauhan nga ito. Pasensya ka na, pare. Alam ko naman yung mga pagkakamali ko. Sana tulungan mo pa rin ako na makabawi kay Lena. Tulungan mo ako na mahanap siya. Ngumiti si Arthur.
Kung anong pabor na pa yan, pare. Alam mong kahit kailanman, never akong tumanggi. Ngumiti naman pabalik si Rigor at nagasikaso na upang hanapin na si Lena. Nakontak ko na ang lahat ng pwedeng kontakin para mapabilis ang paghahanap kay Lena. Tayo nang umikot sa mga pwede niyang puntahan. Tumango naman si Arthur at nagtungo na nga sila sa parking lot upang kunin ang sasakyan at hanapin si Lena. Inikot nila ang halos kalahating syudad. Inabot na nga ng hating gabi ay ni anino ni Lena. Hindi nila nakita. May balita na ba sa mga detectives na hinar mo? Tanong nga ni Arthur sabay lagok ng bote ng tubig. Nagpapahinga sila sa tapat ng kondo ni Arthur. Nagbabaka sakali na mapadaan si Lena. Wala pa eh. Ang ilap ni Lena. Tugon nga ni Rigor. Kasunod nga ang biglaang paghinga ng malalim. Nang sumunod na mga araw, ay patuloy pa rin na naghahanap sila Arthur at Rigor. Ngunit ni isang lead, wala silang makalap at maging ang pinakamagagaling na detective na kinuha ni Arthur at Rigor ay hindi pa rin nakikita si Lena. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, at halos isang taon ay wala pa rin nangyayari na paghahanap ni Rigor sa kanyang mag-ina. Si Arthur naman na ikasal na nga sa kasintahan nito. Pasensya ka na pare kung hindi na kita matutulungang hanapin si Lena. Ano ka ba, okay lang yun? Naiintindihan kong may sarili ka ng buhay ngayon at gusto niyong manirahan ng US. Masaya ako para sa inyo pare. Pag-uusap nga ng dalawang magkaibigan sa kalagitnaan ng wedding party ni Arthur. Salamat pare. At hinihiling ko rin na makita mo na ang mag-ina mo at maging maayos na kayong dalawa ni Lena. Palagi ka lang magdasal. Ngumiti si Rigor at nalulungkot man sa mga binitiwang salita ni Arthur, ay pinilit pa ring ipakita ni Rigor sa kaibigan na okay lang siya na umalis ito. Nang lumipad patungong Amerika si Arthur, kasama ang asawa nito, ay mag-isa na lamang na naghanap si Rigor sa kaniyang mag-ina. Hanggang sa inabot na ng halos 2 taon, ay hindi pa rin nagpapakita si Lena. Nawawalan na ng pag-asa si Rigor at tila nais ng sumuko. Subalit iba talaga kapag naglaro ang tadhana. Isang araw habang nasa biyahe si Rigor, kasama ang driver niya, ay biglang huminto ang sasakyan. Anong nangyari, Manong? Naku sir, nasiraan po tayo eh. So paano na yan? Tanong nga ni Rigor. Napakamot ulo na nga lamang si Manong. Maghahanap po ako ng malapit na vulcanizing shop sir para mahila po ang sasakyan. Di ko po kasi dala yung tools ko eh. Maglilinis po ako ng sasakyan kahapon. O siya, sige. Basta bilisan mo. At nagpaiwan na muna si Rigor sa sasakyan. Makalipas ang halos 5 minuto ay nakaramdam ng inip si Rigor. Kaya naman naisipan nitong lumabas ng sasakyan upang makalanghap ng sariwang hangin. Naglakad-lakad siya at natanaw ang isang parke na malapit doon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tila sinasadya na dalhin siya ng mga paa niya sa parkeng yun. At sa paglalakad ni Rigor ay nakasalubong niya ang isang umiiyak na batang babae. Nasa edad 2 taon. Nang makita niya ang batang babae, ay tila may kakaibang naramdamdaman si Rigor. Parang dinudurog ang puso niya na makitang umiiyak at bata at naghahanap ng magulang. Batid ni Rigor na nawawala ito. Hey, come here. Sad nga ni Rigor. Kinarga ang bata at tila may lukso ng dugo nga siyang nararamdaman. Mas lalo pang naging kakaiba ang pakiramdam ni Rigor nang titigan niya ang mga mata ng bata at tila nakikita niya ang mga mata ni Lena rito. Are you lost, baby? Where is your mom? Pinapakalma ni Rigor ang bata na patuloy pa ring umiiyak. Riley? Tawag ng isang boses na hinding-hindi malilimutan ni Rigor. Tinig na nagmula sa kanyang likuran at kinakabahan siyang harapin. Sir? Anak ko po siya. Pwede ko na po bang makuha? Kanina ko pa po siya hinahanap eh.
Tila naluluha na nga nasambit ng babae na nagsasabing ina ng bata. Kalmado nitong tinatanong si Rigor dahil nag-aalala ito na baka sakta ng anak niya. Unti-unti namang humarap si Rigor at nagtama ang kanilang mga mata. Lena, nangingilid na nga rin ang mga luha ni Rigor. Nanatiling blanko ang mukha ni Lena dahil hindi niya alam kung paano iiskapo sa pagkakataong yun. Hinablot niya ang anak mula kay Rigor. Let's go, baby. Mabilis na humakbang palayo si Lena. Mabilis naman na humabol si Rigor at humarang nga sa daraanan ng mag-ina. Paraanin mo kami. Kailangan na naming umuwi. Sambit ni Lena na hindi makatingin sa mga mata ni Rigor. Anak ko siya at may karapatan ako sa kanya. Diretsyong sambit ni Rigor. Bumilis ang tibok ng puso ni Lena dahil hindi niya akalain na alam na rin pala ni Rigor ang tungkol sa anak nila. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngunit nagmatigas pa rin si Lena at nagpatay mali siya nga sa sinabi ni Rigor. She's mine, Lena. Nabasa ko ang diary mo. Natigilan si Lena. Saglit pa ay kasunod na nga niya ang babysitter ng baby niya. Sa loob naman ng halos 2 taon na nahimik si Lena, nakausad-usad na rin pala ito sa buhay dahil may maliit na negosyo itong itinayo at lumago naman kahit papano. Yaya, please dalhin mo na po siya sa sasakyan si Riley. Pagkaabot ni Lena kay Riley sa yaya nito, ay hinarap na nga niya si Rigor. Rigor, ano ba? Pero saan ni Rigor? How's everything with you? You look great and more amazing. Kumislap naman ang mga mata ni Rigor habang tinititigan nga si Lena mula ulo hanggang paa. Halatang halata na nakakaangat na nga ito sa buhay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rigor. Maayos na kami ng anak ko. At sige, total alam mo naman ang totoo. Aaminin ko na. Oo, anak mo siya, Rigor. Sinasabi ko sa iyo to, hindi para bigyan ka ng access sa buhay namin. Kung hindi para magkaroon ka ng peace of mind sa sarili mo. Alis na ako. Nilampasan ni Lena si Rigor. Ngunit mabilis nga siyang hinatak sa kamay ng binata. I want you back. Gusto kong maging buo tayo, Lena. Please, ayoko nang palampasin pa ang pagkakataong ito na nasa paningin kita. Ang tagal na panahon na hinanap kita. Naghintay ako dahil alam kong babalik ka. Ayoko nang sayangin pang pagkakataong to. Mahal kita, Lena. Unang haplos at sa unang dampi pa lang ng ating mga labi minahal na kita. Siniil ni Rigor ng halik si Lena. Hindi naman pumalag si Lena at tila nakaramdam ng pagkasabik sa halik ni Rigor. Saglit pa ay natauhan ito at itinulak ang lalaki. Bakit mo kailangan ipilit ang isang bagay na kailanman hindi maaaring pwedeng mangyari? Naiiyak na nga si Lena at tila binabalik siya sa nakaraan nang marinig nga niya ang mga sinabi ng babae na nagsasabing buntis ito at si Rigor ang ama. Anong ibig mong sabihin? Nakakunot ang noo na saad ni Rigor. May asawa ka na at anak ka na sa iba, Rigor. Kaya hayaan mo na kami ng anak ko. Pinapagulo mo lamang ang sitwasyon. Humagalpak sa tawa si Rigor. Don't tell me. Kaya ka biglang umalis noon because of that nonsense bitch na nagpunta sa mansyon at pinapaako sa akin ang dinadala niya? Pinapatawa mo ko, Lena. Nagtataka naman si Lena sa mga sinasabi nga ni Rigor, ngunit tila naliliwanagan na nga siya sa mga tuwiran ng binata. Ibig mong sabihin hindi sa iyo ang pinagbubuntis niya? Of course not, ano ka ba naman? Hindi pa man natapos ang naisabihin ni Rigor, dinambahan na nga siya ni Lena sa leeg at siniil ng halik. Halik na punong-puno ng pagmamahal at pagkasabik sa isa't isa. Mga halik na pinagsaluhan nila noon. Pagmamahal na minsan ang itinapon ni Lena. Ngunit sa isang haplos at halik ni Rigor, nagbalik muli ang lahat. Wala na nga silang sinayang panapanahon dahil kasama ang kanilang anak ay sinulit nga nila at naging masaya nga silang pamilya. Hanggang sa nag-propose na nga rin si Rigor sa kanya at sobrang saya naman ni Lena. Dahil marami na nga silang nasayang na panahon, hindi na nga siya nagpakipot pa
at sumagot na nga ng oo kay Rigor. Nagkaroon ng kulay ang buhay nila nang mabuo ang kanilang pamilya. Masayang masaya naman si Lena nang malamang sila lamang pala ang pamilya ni Riley. Kaya naman, mas pinagtibay pa nga nila ang kanilang pag-iibigan at tiwala sa isa't isa. Naging masaya ang kanilang pagsasama at mas nanalig pa nga sila sa Diyos. Siguro nga, pinaghiwalay muna sila para magkaroon sila ng kanya-kanyang buhay. Nang dahil doon, mas nagsumikap nga si Lena. Nagkaroon siya ng sariling negosyo na talaga naman lumago sa sarili nga niyang husay sa pagmamanage ng business. Masasabi niya na ito siguro ang rason kung bakit kailangan niyang mahiwalay muna ng ilang taon sa minamahal niyang lalaki at para mas matest kung gaano nga ba nila kamahal ang isa't isa, kung hanggang kailan ang kaya nilang hintayin para maiparamdam ang wagas na pagmamahalan sa isa't isa. Sino ba naman ang nag-aakala nang dahil nga sa robust na nainom nga ni Lena ay magmamahalan pala sila ng walang kapantay at mabubuo ang greatest blessing sa kanilang buhay na kanilang mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lena at Rigor. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Alvin de la Vega, Nanita Valiada, Silveria Morales, Luz Vilminda Malyares, Maria Corazon Hamolin, Josefa Doque, Mila Almida, Romel Etongan, Presbyteros Rose, Metea Estrera, Beth Sordina, Romel Etongan, Fernando Regidor, Romel, Pres Cavilla Havana, Rhea Maxine Gomuyaw, Jessie Pastrana, Evangeline Edulsa, Violeta Conde, Liliano Bebe, Elimana Lili, Rose Salidato, Lloyda Buyok, Rayland Pudodera, Lloyda, Presi, Gina Navarro, Romel Mendoza, Nesbeth Hanaban, Jamila Enriquez, Linda Amar, Sapphire, Vergita Dalde, Anita Hernando, Estelita Mahia, Ostonalito, Ruby Corazon Riera, Rain, Kaisha, Sandra Kalugay, Ligaya Aquino, Cheesy, Cleo Waling, Epifania De Cojares, My Vlog TV, Amelia Bahar, Jen Evangeline Bermoy, Carmelita Mendoza, Maria Lirazan, Nancy Costanilla, Merlilin of Athens, Greece, Anita Hernando, Helen Murillo, Ana Victoria, Rogelio Villarte, Goldfinger, Josefina Mangahas, Grace Cubar, Jesus of Hong Kong, LV Candontol, Elizabeth Setena, Hailey Balajay, Zenaida Porter, Teodora Santos, Romana Gorospe, Lynn Lee of Macau, Virginia Chawis, Mila Gonzalez, Rad TV, Jenny Garcia, Marie Cristal Hilario, Evangeline Bautista, Julie Yen Maunes, Merly Pura Epifania de Ocares, Marilu Abad, Enday Samante, Enday Lebra, Mari Vic Paug, Grace Cobar, Rose Martinito, Carmencita Falcon, Eyeng Hemetisa, Jessica Vargas, Tita Pableo, Pasita Eleazar, Flor Cabrera, Marie Ebio, Teresita Arevalo, Leonida Payawa, Lina Cruz, Alma Milet, Zenaida, Elsa Milaya, Merlin Gomez, Ala Abdullah, All About My Dogs, Eli Ramirez, Maria Makino, Juliet Caday,
Nena Geraldizo, Marilyn San Jose, Nena Gerald, Chris Domingo, Mary Grace Duyag, Naitan Canada, Luz Viminda Calub, Cecil De Luna, Seller Mendoza, Fenavares, Norma Pablico, Imelda Taay, Kusina ni Bing PH, Merlin Baroza, Lisa Lisa, Julieta Hermasura, Presi, Emily Kin, Glory Sanchez, Flory, Jean, Aileen Laganya, Josefina, Nat Green Fox, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.